Alright, Davao City update ho tayo dito ngayon. Time check tayo, it's 8:44 ng gabi, May 9, and Friday. It's the meeting, the Avance dito sa Davao City sa may Freedom Park ho natin, no? Yan, no? Kita ho natin, dyan po yung stage nila. So hindi ako sure ha, pero pagkakaalam ko lang or pagkakaintindi ko sa salitang meeting, the Avance, ito yung pinakamalaking rally, no? Political rally, and parang endorsement, no, at saka yung pangangampanya, gano'n, no. So bukas is meeting bukas, and Saturday, no. So by Sunday bawal na mga kampanya, bawal na ang mga rally na mayroong kinalaman about sa politics. So yun, bali May 12 is casting of votes. So meeting the Avance ho tayo dito, update, no, kung ano nga ba ang crowd, kumusta yung parang crowd check, no. So crowd check ho tayo dito sa Davao City ngayon, Freedom Park, kung gano'n nga ba kadami yung tao na sumama sa meeting the Avance, no. So di ko alam kung meron namang meeting the Avance ang kampo ni Carlo Nograles, pero panigurado meron niya, no. So yan ang try natin itatanong mamaya dyan sa lugar kung saan may maraming mga tao. So itong lugar na to ay Acacia, corner Ramon Magsaysay, corner CM Recto, corner JP Laurel Avenue. So, di ba, daming corner, no. So ito yung parang isa sa pinaka busy na crosswalk sa Davao City, and dito giganaganap malapit ang meeting the Avance. So since crowd check ho tayo dito, hindi na ako magsasalita, itataas ko na lang yung camera ko, and tingnan natin, no. Kayo nang bahalang humusga kung ganito ba kadami, kasolid ang mga Duterte supporter sa mayoral post dito. And of course, na siya, national, no. Diyan na si Senator Bato de la Rosa, oh. Sige, lapit na tayo dito. So it's local and national campaign, no. So itong nilalakaran ho natin is Ramon Magsaysay Extension. Approaching papunta doon sa pinaka stage. So tingnan natin kung makapasok. Kung hindi rin naman, okay lang din naman, no problem. Pwede lang pala. Sige, lapit pa tayo sa may stage. Di ko alam kung sino yung mga panauhin ngayon, pero possible yung mga senatorial slate ng PDP Laban Duterte, ganun. Kalot-kalot. Alright. Ayun, Senator Bongo. So crowd check, ha. Yan na yung natin ngayon, video, no. So yun po yung content natin. Papakita ko lang po sa inyo ang crowd. So dito meron ng barricade, so hindi tayo nakapasok. So try natin pumunta ulit doon sa unahan. Baka pwede.
galing lang na ano, no, ito, ano ako lang, kumbaga, kukompliment ko lang si Senator Bato. Ang galing niya pala kumanta. Sasayaw kaya din kaya to? Magaling na magaling na pulis, magaling na public servant, magaling na senator. So, ang tanong dyan, magaling din kumanta. So, sumayaw din kaya? Pwede din ba? Galing. Talented, no? Just to be with you and fix what I'm broken, 'cause I need you too, 'cause you're the reason. Okay, kaya mo yan. Oh, at least, di ba? So ito na yung crowd natin dito sa area na to ha, sa may Ramon Magsaysay Extension. So marami din dito. And of course, doon din sa kabila, try natin puntahan. Sana makapasok tayo doon. Late na kasi tayo. Okay na din naman. We're not in a hurry. Gusto natin naman talagang maki-assure rito, maki-marites. At yan, maki-alam no, kung ano nang ganap dito, gano'ng kadami. So ito, na-observe ko, na-witness natin na maraming tao na, so happy ako, masaya na ang mga taga Davao City is talaga no, solid. Hindi talaga nasasawang sumuporta sa PDP laban, sa mga senatorial state candidate ni Tatay Digong, sa mga ano natin no, kay Basti Duterte, sa mga Duterte family. Ang galing lang, nakakatuwa no. Murano basta grabe, ang tagal na, sobrang tagal na natin talagang pinapahalagahan, pinapasalamatan at ina-appreciate at tinitreasure itong mga Duterte family, si Senator Bato, si Bongo no. Matagal sa sinuportahan dati pa hanggang ngayon, nandito pa rin tayo no. So ito yung tinatawag na solid. So, Davao City ng Sakalam, parang gano'n, Davaoenyo, Sakalam. Well, hindi naman din talaga magiging solid ang mga Davaoenyo na maging supporter ng mga Duterte kung hindi naman magaling, di ba? Matatalino kaya mga taga Davao, no? So kapalit sa mga sinasabi ng iba na mga tabugo ang mga didilis, gano'n, no? So hindi totoo yun, ang mga taga Davao ay matatalino. Kaya nga tayo marunong mag-appreciate. Kaya natin na-appreciate ng mga Duterte kasi magaling sila. So kung buko pa tayo, baka matagal na natin silang pinalitan dito. So still, Duterte pa rin tayo kasi nga nabis sila no, walang katulad. So ibig sabihin, matalino ang mga taga Davao, marunong mag-kilatis ng magaling na mga politician. So Duterte pa rin. Davaoenyo pa rin. Alright?